May mga sinaunang sibilisasyon na kayang gumawa ng mga espada na advanced para sa panahon nila. Kapag nakita mo ang mga ito, mapapaisip ka, hanggang saan na ba ang kayang gawin ng tao kahit wala pang modernong kagamitan? Samahan mo ako. Ito ang 20 sinaunang espada at talim na hindi lang mabagsik, kundi astig din tingnan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Simulan natin sa number 20, ang Nawi II sword. Lumabas nung huling bahagi ng Bronze Age bago pa maging karaniwan ng bakal. Ginawa ito bandang 1200 BCE o mahigit 3,000 taon na ang nakalipas. Unang nakita ang disenyo nito sa mga Mycenaean sa Greece, isang sibilisasyon na kilala sa digmaan at matitibay na lungsod. Pero hindi doon natapos. Mabilis itong kumalat sa buong Mediterranean at umabot hanggang Central Europe. Ginamit pa rin ito kahit nagsimula ng gamitin ng bakal. Meron itong midrib, yung nakaangat na bahagi sa gitna ng blade na nagbibigay ng tibay habang nananatiling manipis at matalim ang gilid. Karamihan sa mga espada nito ay may haba na 60 to 75 centimeters, sakto para sa hiwa at saksak. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paghulma ng bronze na may tang ang parte na nakakabit sa hawakan. May mga butas ito kaya pwedeng lagyan at ikabit ng matibay. Sa mas mamahaling version, may dekorasyon pa ang hawakan. Minsan makintab na bronze o may detalyeng nagpapakita ng status ng may-ari. Noong una, maraming espada ang madaling masira sa parteng nagdudugtong ang blade at hawakan. Pinahaba at pinatatag nila ang tang at inayos ang hugis ng blade para mas tumibay. Sa pag-aaral ng metal nito, napansin ng mga eksperto na hindi basta halo-halo lang ang paggawa. Karaniwan ang bronze na ginamit ay may 10 to 12% tin, isang metal na nagpapalakas pero nagbibigay din ng konting flexibility para hindi agad mabali. Resulta ito ng maraming henerasyon ng kaalaman sa paggawa ng metal. Habang papalapit ang pagbagsak ng Bronze Age, bandang 1200 BCE, nagkaroon ng malalaking paggalaw ng mga tao. May mga mandirigma na lumilipat ng lugar, naglalakbay at nagdadala ng kanilang teknolohiya. Kasama doon ang disenyo ng espadang ito. Kalaunan ginaya ito ng mga panday sa Italy. Sumunod naman ang mga kultura sa Central Europe tulad ng Urnfield culture at Hallstatt culture, mga grupo na kabilang sa mga unang gumamit ng bakal sa Europe. Hindi lang ito basta espada, habang mas nagiging available ang bakal bandang 1000 to 900 BCE. Ginaya pa rin ang parehong disenyo, pero gamit na ang bagong metal. Kahit nagbago ang materyales, hindi nila binago ang hugis. Ganun ka-effective ang design. Sa mga palayok, figurines at ukit na bato mula sa huling bahagi ng Bronze Age, makikita ang parehong hugis dahon na blade. Tugma ito sa mga totoong nahukay na espada. Ibig sabihin hindi lang ito dekorasyon, ginagamit talaga ito sa laban. Number 19, ang Laten Sword ng mga Celt. Pinangalan ito mula sa lugar na Laten, isang site sa Switzerland kung saan unang natagpuan ang ganitong klase ng espada. Ang mga Celt, isang sinaunang grupo sa Europe na kilala sa sining at pakikidigma, ang gumawa nito. Ginamit ang espadang ito mula 5th hanggang 1st century BCE, kaya ilang daang taon din itong ginamit sa digmaan. Mahaba at makitid ang blade at gawa sa bakal. Kadalasan may kasama itong scabbard, lalagyan ng espada na detalyado at dekorado. Ang haba nito ay karaniwang 70 to 85 centimeters, pero may ilan na mas mahaba pa. Diretso ang blade at may dalawang matalim na gilid. Gumamit sila ng teknik na tinatawag na pattern welding, pagsasama ng layers ng bakal para mas tumibay. Parang pinagpapatong-patong na metal na pinapanday hanggang maging isang solidong blade. Ginagawa na ito ng mga Celt ilang siglo bago pa ito naging karaniwan sa Europe. Pero ang pinakakapansin-pansin dito ay ang scabbard. Makikita ang mga spiral, kurba at mga pattern na parang dahon at iba't ibang hugis. Pero dahil gawa sa mga materyales na nabubulok, kadalasan hindi nabuo ang mga ito ngayon. Ang natitira na lang ay mga metal parts tulad ng pommel at guard plates. Sa ilang espada na natagpuan sa Britain at France, makikita na ang hawakan ay maayos ang hulma para sa kamay. Marami ring espada ang natagpuan sa mga ilog tulad ng Thames at Marne. Dahil dito naniniwala ang mga eksperto na maaring iniaalay ang mga ito bilang ritual. Yung iba naman ay galing sa mga libingan ng mandirigma, kasama ang kalasag at sibat. Ipinapakita nito na ang espada ay mahalaga hindi lang sa laban, kundi pati sa kultura at paniniwala nila. May mga sinaunang Greek at Roman na nagsabi na madaling mabaluktot ang mga espada ng Celt. Pero ayon sa modernong pag-aaral, hindi ito dahil mahina ang gawa. Sadyang ginawa ang blade na flexible ang gitna
at matigas ang gilid. Ibig sabihin, kaya nitong umabsorb ng impact ng hindi agad nababali. Isang espada na matibay sa laban. Number 18. Ang Khopesh ng sinaunang Egypt. Lumabas ito bandang 1800 BCE at ginamit hanggang sa panahon ng New Kingdom kung kailan napakalakas ng Egypt. Ang kakaiba dito parang pinaghalo ang palakol at espada. Ang itsura nito ay parang karit kaya madaling makilala. May haba itong 50 to 60 centimeters. Yung panlabas na kurba ang matalim para sa paghiwa. Yung loob naman ay parang hook na pwedeng ipanghila ng kalasag, kamay o sandata ng kalaban. Sa unang bersyon, bronze ang gamit, hinuhulma at saka hinahasa. Pero kalaunan nagsimula na rin silang gumamit ng bakal. Unti-unti silang sumabay sa bagong teknolohiya. Hindi pare-pareho ang paggawa ng Khopesh. Yung panglaban mas makapal ang likod para matibay at mas manipis ang gilid para matalim. May tang din ito, yung parte na nakakabit sa hawakan na nilalagyan ng kahoy at ikinakabit gamit ang metal pins para mas tumibay. May mga Khopesh na may detalyadong disenyo, minsan may ukit o dekorasyon. Kaya hindi lang ito sandata, kundi simbolo rin ng kapangyarihan. Dahil sa kalakalan at digmaan, kumalat ang disenyo nito sa ibang kultura. Pero kahit gaano ito kasikat, unti-unti rin itong nawala. Pagsapit ng Iron Age, nagbago ang estilo ng laban. Mas naging uso ang mahahabang tuwid na espada at mas maayos na armor. Dahil dito hindi na gaanong praktikal ang kurbadong hugis ng Khopesh. Number 17, ang Gladius Hispaniensis ng mga Romano. Ito ang pinakaunang bersyon ng sikat na Roman sword at isa sa pinakamahalaga sa kasaysayan. Lumabas ito noong 3rd century BCE at base sa mga espada ng mga tribo sa Iberian Peninsula. Dito ito unang nakita at kalaunan ay kinopya ng mga Romano. Ang haba nito ay nasa 60 to 70 centimeters. Diretso ang blade at may dalawang matalim na gilid. Ginawa ito para sa saksak, hindi lang para sa hiwa. Sa pag-aaral ng metal, makikita na matigas ang gilid at mas flexible ang loob. Ginamitan ito ng heat treatment para tumibay. Ang hawakan ay gawa sa kahoy o buto at nakakabit sa tanggamit ang metal pins. Madalas itong ginagamit kasama ng scutum, isang malaking kalasag ng mga Romano. Dahil dito pwedeng umatake ang sundalo habang protektado sa likod ng panangga. Ito ang naging malaking advantage nila laban sa mga kalaban na mas umaasa sa hiwa kaysa sa saksak. May standard na ang paggawa. Pare-pareho, hindi basta-basta. Nanatili itong pangunahing espada ng Rome hanggang 1st century BCE bago ito nagbago sa ibang estilo tulad ng Mainz at Pompeii. Pero kahit nag-iba ang itsura, nanatili ang prinsipyo. Maikling blade, matibay at pangsaksak. Ito ang naging core ng Roman combat. Number 16. Ang Chinese Bronze Jian, isang espada mula sa panahon ng Warring States sa China. Panahon ito ng matitinding labanan bago nagkaisa ang China. Maraming espada ang nahukay sa mga libingan at nakakagulat, maayos pa rin ang kondisyon kahit libu-libong taon na ang lumipas. Diretso ang blade at may dalawang matalim na gilid. Ang haba ay nasa 40 to 55 centimeters, sakto para sa isang kamay. Ginagawa ito gamit ang hulmahan tapos pinupukpok at hinahasa para tumibay. Sa pag-aaral ng metal, napansin na mataas ang tin content kaya sobrang tigas ng blade. May ilan din na ginawa sa paraan kung saan mas matigas ang gilid at mas flexible ang gitna. Kaya matibay na hindi pa madaling mabasag. Hanggang ngayon halos parang bago pa rin ang itsura, hindi kinakalawang at matalim pa rin. Ipinapakita nito kung gaano kaingat at ka-advance ang paggawa. Dahil sa matulis na dulo at matalim na gilid, bagay ito para sa saksak at hiwa. Isang balanse na sandata, simple sa itsura pero epektibo sa laban. Pagdating sa Chinese Jian, hindi lang ito ang panglaban. Ang hawakan nito ay may guard grip at pommel, ay karaniwang gawa sa bronze, kahoy o buto. Pero higit pa sa sandata, naging simbolo rin ito ng katayuan. Ang mga maharlika ay madalas ilibing kasama ang kanilang espada. At hindi basta espada. May mga dekorasyon pa tulad ng turquoise, jade at mga scabbard na may makintab na coating. Kalaunan sa panahon ng Qin at Han Dynasty, nagsimula silang gumamit ng bakal at steel na mas matibay kaysa bronze. Dahil dito unti-unting nawala sa labanan ang Jian, pero hindi ito tuluyang nakalimutan. Number 15, ang Xiphos ng sinaunang Greece, isang espada na madaling makilala sa hugis nitong parang dahon. Ginamit ito mula 8 hanggang 4th century BCE. Ginagamit ito bilang pangalawang sandata kapag hindi na magamit ang pangunahing armas. Ang mga Greek na mandirigma na tinatawag na hoplites ay may dalang Xiphos bilang backup. Kapag nabali ang sibat o masyadong malapit ang kalaban, sa kanila ito ginagamit. Ang haba nito ay nasa 40 to 60 centimeters.
Mas malapad ang gitna ng blade at kumikipot papunta sa dulo. Dahil dito malakas ang hiwa at matulis pa rin para sa saksak. Ang hawakan ay gawa sa kahoy o buto, matitibay na materyales. Nakakabit ito sa tang, yung bahagi ng blade na nasa loob ng hawakan. Dahil madaling mabulok ang mga ito, kadalasan ang natitira na lang sa mga nahuhukay ay ang blade at mga metal parts. Handa itong gamitin anumang oras kapag dikitan na ang laban. Sa formation na tinatawag na phalanx, dikit-dikit ang mga sundalo at sabay-sabay ang galaw, sibat ang pangunahing sandata. Pero kapag nagkagulo at naging close combat, doon nagiging mahalaga ang shipos. Pinag-isipan ng balance, lakas ng hiwa at kontrol. Pagsapit ng 4th century BCE, sumikat ang ibang espada tulad ng kopis at makaira, mas mahahaba at kurbado, bagay sa cavalry. Pero kahit ganun, patuloy pa ring ginamit ang sipos sa mahabang panahon. Hanggang ngayon, isa ito sa pinaka-iconic na espada ng sinaunang Greece. Number 14. Ang falcata, isang espada mula sa Iberian Peninsula. Lumabas ito bandang 5th century BCE at agad naging kilala dahil sa kakaibang hugis. May haba itong 45 to 60 centimeters. Yung kurba ng blade ay nagbibigay ng mas malakas na puwersa sa bawat hampas. Makapal ang likod at iisang gilid lang ang matalim. Matibay pero hindi mabigat. Gumamit ang mga panday ng teknik para pagsamahin ang iba't ibang bakal at makuha ang tamang tigas at flexibility. May ilang espada rin na may mga uka sa blade na nagpapagaan nito habang nananatiling matibay. Sa mas mamahaling bersyon, may mga disenyong pilak at ukit sa espada. Ang hawakan ay kurbado paloob na may hook sa dulo. Dahil dito, hindi madaling dumulas sa kamay kahit malakas ang hampas. Simbolo rin ito ng kapangyarihan at katayuan. Makikita ito sa mga ukit at rebulto sa Spain, kung saan may mga mandirigmang may hawak na ganitong espada. Ayon kina Livy at Polybius, napakalakas daw ng hiwa nito. Kayang pumutol ng kalasag at armor. Maaring may konting dagdag sa kwento, pero may mga pag-aaral na nagpapatunay na mataas talaga ang kalidad ng paggawa nito. Kahit ginaya ng mga Romano ang ilang teknik, hindi nila kinopya ang kurbadong disenyo. Mas pinili nila ang tuwid na espada tulad ng gladius. Pero kahit ganun, nananatiling isa ang falcata sa pinakakakaiba at pinaka-impressive na espada sa sinaunang mundo. Number 13, ang warabyte ito ng Japan. Nakuha ang pangalan nito sa hawakan na parang kulot na dahon ng warabi. Kadalasang natatagpuan ang mga ito sa mga sinaunang libingan sa Honshu at Kyushu. Mahalaga ito hindi lang sa laban, kundi pati sa kultura at ritual. Parang tulay ito mula sa mga lumang bronze weapons papunta sa mas advanced na espada ng Japan. Dito nagsimulang mabuo ang mga ideya na gagamitin sa paggawa ng mga susunod na espada tulad ng katana. Ang haba nito ay nasa 40 to 55 centimeters. Mas malapad ang base at kumikipot papunta sa dulo. Sa simula, simple lang ang paggawa. Basic forging gamit ang bakal. Pero kalaunan, naging mas advanced ang technique. Gumamit sila ng pagtiklop ng bakal at pinatitigas lang ang ilang bahagi ng talim. Ito ang naging pundasyon ng Japanese sword making. Ang pinaka-unique dito ay ang hawakan. Hindi ito hiwalay, parte na mismo ng bakal. At ang dulo ay parang nakaikot o kulot, kakaiba kumpara sa ibang espada. May mga blade din na may uka o grooves sa likod. Nakakatulong ito para gumaan ang espada nang hindi nababawasan ng tibay. May ilan ding may dekorasyon tulad ng pilak, bronze fittings at mga ukit. Ipinapakita nito na kahit noon pa, hindi lang gamit ang iniisip, pati itsura. Habang tumatagal, nagkaroon ng sariling estilo ang Japan. Unti-unti nilang inexplore ang kurba ng blade na naging mahalaga sa mga susunod na siglo. Pagsapit ng 6th century, nawala rin ng warabyte ito. Pinalitan ito ng mga espada tulad ng chokuto at tachi na mas mahaba at mas kurbado. Pero kahit nawala ito, mahalaga ang papel nito sa kasaysayan. Number 12, ang akinakes ng Persia. Isang maikling espada o malaking dagger na dala ng mga maharlika, opisyal at royal guards ng Achaemenid Empire. Ang haba nito ay nasa 35 to 50 centimeters. May midrib ito, yung nakaangat na bahagi sa gitna para mas tumibay ang blade. Sa mga unang version, simpleng bakal lang ang gamit. Pero kalaunan, naging mas advanced, pinagpatong-patong ang metal at pinatigas ang talim. Mas pinatibay din ang dulo, kaya epektibo ito sa saksakan, lalo na sa malapitan. Ang hawakan ay may kakaibang disenyo. Madalas may 3 umbok sa dulo at may maikling guard na bahagyang nakakurba papunta sa blade. Ginagawa ito gamit ang bakal, bronze or minsan kahoy at buto. Sa mas mamahaling version, may dekorasyon pa na ginto, pilak o inlays. Kakaiba rin kung paano ito suotin dahil iba ito sa karaniwang estilo ng ibang kultura.
Ipinapakita nito na hindi lang ito sandata, kundi simbolo rin ng ranggo at kapangyarihan. Hindi ito pangunahing sandata sa digmaan. Kilala ang mga Persian sa paggamit ng pana at kabayo, kaya backup weapon lang ito kapag dikitan na ang laban. Ang scabbard nito ay madalas may dekorasyon, mga ukit, pattern, at minsan may imahe ng hayop. May mga ring din para maisabit sa belt. Pinaniniwala ang nagmula ang disenyo nito sa Caucasus at Central Asia bago ginamit ng mga Persian. Pagkatapos bumagsak ang imperyo, unti-unti rin itong nawala. Pinalitan ito ng mas mahahabang espada mula sa Hellenistic world. Pero hanggang ngayon isa pa rin ito sa pinakakilala at pinakaeleganting sandata ng sinaunang Middle East. Number 11. Ang Ulfberht Sword ng mga Viking. Mahigit 170 na halimbawa nito ang natagpuan sa Scandinavia, Germany, Finland at Russia. May haba itong 85 to 90 centimeters. May dalawang matalim na gilid at may mga uka sa blade para gumaan ito nang hindi nawawala ang tibay. Pagdating sa Ulfberht Sword, dito talaga nagiging kakaiba ang usapan. Hindi lang sa itsura kundi sa kalidad ng bakal. Ayon sa mga eksperto, marami sa mga ito ay gawa sa crucible steel, isang bakal na ginagawa sa kontroladong init. Malinis ang metal, pantay ang halo at napakatibay. Noon karamihan sa Europe ay gumagamit lang ng simpleng bakal. Pero sa mga espadang ito, mataas ang carbon content, halos katulad ng mas modernong bakal. Dahil kaunti ang impurities, mas matibay ito at hindi madaling mabali o mabaluktot. Habang ang ibang Viking swords ay kailangan pang patibayin sa pamamagitan ng paghahalo ng metal, ang Ulfberht ay matibay na agad dahil sa kalidad nito. Yung pangalang Ulfberht na nakaukit sa blade, pinaniniwala ang pangalan ng isang master swordsmith o isang sikat na workshop. Pero dahil sumikat ito, may mga gumaya rin. May mga espada na may parehong pangalan pero mas mababa ang kalidad. Kaya hindi lahat ng may Ulfberht ay original. Ang hawakan nito ay typical na Viking design. May maikling guard at ang pommel ay maaaring bilog o may tatlong bahagi. Ang grip ay gawa sa kahoy na binalutan ng leather o tela. May mga scabbard din na gawa sa kahoy, may lining na lana at balot ng leather para protektahan ng blade. Kadalasan natatagpuan ang mga ito sa libingan ng mayayamang mandirigma, kasama ang kalasag at sibat. Yung iba naman ay galing sa mga ilog na posibleng bahagi ng ritual o handog. Simple lang ang totoo. Ito ang isa sa pinakamataas na kalidad ng espada sa panahong iyon dahil sa mahusay na materyales at paggawa. Number 10. Ang Dao ng Han Dynasty ng China. Isang espada na iisang gilid lang ang matalim at kalaunan ay naging pangunahing sandata ng China. Noong una mas uso ang double-edged swords tulad ng Jian. Pero habang umuunlad ang paggawa ng bakal, lumipat ang mga mandirigma sa Dao. Karaniwan ang haba nito ay 60 to 90 centimeters. May matalim na gilid at makapal na likod. Maraming Dao ang ginawa sa pagsasama ng iba't ibang layer ng bakal para mas tumibay. Ang hawakan ay kadalasang kahoy, minsan may balot na leather o lubid para mas magandang kapit. May guard at pommel din na gawa sa bronze o bakal. Dahil matibay, bagay ito sa mahahabang kampanya. Sa paglipas ng panahon nagbago rin ang itsura nito. Mula sa tuwid na blade, unti-unti itong naging kurbado. Kasabay nito nagbago rin ang taktika ng digmaan sa China. Mas naging mahalaga ang cavalry, kaya bagay ang Dao sa mabilis na atake habang nakasakay. Mas efficient ito para sa malalaking hukbo. Bago matapos ang Han Dynasty, ito na ang pangunahing espada ng China. Number 9. Ang kopis ng sinaunang Greece. Ginamit ito mula 6 hanggang 3rd century BCE ng mga Greek at iba pang mandirigma sa Mediterranean. May haba itong 48 to 65 centimeters. Ang kakaiba dito ay ang hugis. Mas mabigat ang unahan ng blade kaya mas malakas ang bawat hampas. May kurbado na talim kaya nagbibigay ito ng malalim at kontroladong hiwa. Ginawa ito gamit ang bakal at minsan ay may halong early steel. Sa ilang bersyon matigas ang gilid at mas flexible ang likod. Hindi lang blade ang kakaiba, pati ang hawakan. May pababang kurba ang guard at may hook sa dulo para hindi dumulas sa kamay. Mahalaga ito lalo na sa dikitang laban. Ang grip ay gawa sa buto o ivory at nakakabit gamit ang metal pins. May ilan ding may dekorasyon tulad ng bronze fittings at ukit. Parang halo ito ng kopis at lokal na espada. Kalaunan humina rin ang paggamit nito. Pinalitan ito ng mas tuwid na espada tulad ng gladius ng mga Romano. Pero kahit nawala, nagpatuloy ang ideya ng kurbadong blade. Makikita ito sa mga sumunod na espada tulad ng falcata at Persian shamshir. Number 8. Ang spata ng mga Romano. Ito ang espada na pumalit sa gladius bilang pangunahing sandata ng Rome.
Ginamit ito mula 2nd hanggang 5th century CE nung lumalawak ang Roman Empire. Sa simula, hango ito sa mas mahahabang espada ng mga Celt at Germanic tribes. Mas mahaba ito kaysa gladius, karaniwang 70 to 90 centimeters. Diretso ang blade at may dalawang matalim na gilid. Sa mga huling version, ginamitan ito ng pagsasama ng layers ng bakal para mas tumibay. Pinatitigas ang gilid habang nananatiling flexible ang loob. Kaya matalim na, hindi pa madaling mabali. Simple pero epektibo ang hawakan. May maikling guard, bilog o patag na pommel at kahoy na grip na nakakabit sa tang. Ang scabbard ay gawa sa kahoy na may leather at metal fittings. Sa simula, ginagamit ito ng cavalry dahil mas mahaba ang abot. Pero kalaunan pati infantry ay gumamit na rin nito. May mga espada rin na natagpuan sa mga lugar na posibleng bahagi ng ritual o handog, pati sa mga libingan ng mayayamang mandirigma. Number 7. Ang talwar ng India. Sumikat ito noong panahon ng Mughal at Rajput pero may mas naunang bersyon na lumabas mula 13th hanggang 15th century CE. May iisang matalim na gilid ang blade at may banayad na kurba. Bagay ito sa mabilis at malakas na hiwa. May haba itong 70 to 85 centimeters. Gawa ito sa mataas na kalidad na bakal na matibay at matalas. Pinuri ito ng mga manlalakbay mula sa Arabia, Persia at Europe dahil sa kalidad nito. Ang hawakan ay may kakaibang disenyo. May bilog na pommel para hindi matanggal sa kamay at may maikling guard na bahagyang nakababa. Ang ilang hawakan ay gawa sa brass o bakal at may dekorasyon tulad ng ginto o pilak. Number 6. Ang Jan ng Tang Dynasty ng China. Karaniwan may haba itong 70 to 90 centimeters. Ginawa ito gamit ang mas advanced na teknik sa paggawa ng bakal. Pinagtitiklop ang metal para pantayin ang carbon at alisin ang dumi. Hindi man libo-libong beses, sapat ang pagtitiklop para makuha ang tamang kalidad. May guard at pommel na gawa sa bronze, iron o steel. Sa ilang espada may bilog na singsing sa dulo, isang kilalang design ng panahong iyon. Ang mga may mataas na status ay may dekorasyon na ginto, pilak o jade. Ginamit ito ng parehong infantry at cavalry. Habang tumatagal, nagbago ang estilo ng digmaan. Mas naging mahalaga ang cavalry. Dahil dito, mas naging praktikal lang daw. Isang kurbadong espada na mas malakas ang hiwa. Unti-unting napalitan ng Jian sa battlefield. Pero hindi ito nawala. Sa halip, naging simbolo ito ng karunungan at disiplina at madalas iugnay sa mga scholar at martial arts. Number 5. Ang pugyo ng mga Romano. May haba itong 18 to 28 centimeters. Sa simula, bronze ang gamit pero kalaunan ay lumipat sa bakal at steel para mas tumibay. Ang grip ay gawa sa kahoy o buto at nakakabit sa tang gamit ang metal pins. Ang guard at pommel ay kadalasang bronze o bakal at madalas may ukit. Sa mga may mataas na ranggo, mas detalyado ang bersyon. May mga pugyo na may dekorasyon na pilak at magagandang scabbard. Ang scabbard ay may metal frame at mga design tulad ng spiral at geometric patterns. May mga ring din para maisabit sa belt pero hindi lang ito panglaban. May simbolikong halaga rin ito. Ginagamit ito ng mga opisyal bilang tanda ng kanilang autoridad. Ayon kay Plutarch, ang ginamit sa pagpatay sa kanya ay mga pugyo. Pero pagsapit ng late 2nd century CE, unti-unti itong nawala sa paggamit ng militar. Number 4. Ang ring pommel sword ng China mula sa Warring States period. Panahon ito ng matinding digmaan bago nagkaisa ang China. Ang disenyo nito ay may iba't ibang gamit para sa balance, dekorasyon at simbolo. May mga bersyon na may isang talim at mayroon ding dalawa. Yung may dalawang talim ay kahawig ng Jian. Yung isa naman ay parang unang version ng Dao. May haba itong 60 to 80 centimeters. Para sa panahong iyon, advanced na ang paggawa nito. Pinagsasama ang bronze casting at iron forging. Sa ilang blade, makikita ang pinagpatong-patong na metal. Kaya matibay at flexible ito. Marami ang natagpuan sa mga libingan ng mayayaman. May dekorasyon pa tulad ng ginto, pilak at turquoise. Makikita rin ang mga ito sa sinaunang artwork tulad ng salamin at figurines. Number 3. Ang Macedonian Kopis, isang curved sword na ginamit ng mga mandirigma ni Alexander the Great. May haba itong 50 to 70 centimeters. Tulad ng ibang kopis, nasa unahan ang bigat ng blade. Kaya malakas ang bawat hampas, lalo na kapag nakasakay sa kabayo. Makapal ang likod ng blade at kurbado ang talim, kaya malalim at kontrolado ang hiwa. Kilala ito sa iba't ibang lugar. Madalas itong ikumpara sa falkata, pero magkaiba ang pinagmulan. Mas slim ang kopis at mas bagay sa cavalry, habang ang falkata ay mas mabigat at bagay sa infantry. Kalaunan, napalitan din ito ng ibang espada tulad ng sipos.
pero nanatiling popular ang mga kurbadong blade sa cavalry sa iba't ibang bahagi ng mundo. Number 2, ang Dao ng Song Dynasty ng China. Gumamit sila ng teknik kung saan matigas ang gilid at flexible ang likod. Pinagsama rin ng iba't ibang layer ng bakal para mas tumibay. May iba't ibang anyo, may tuwid, may bahagyang kurbado at may malalim ang kurba para sa cavalry. Ang hawakan ay kadalasang octagonal o oval na balot ng leather o cord. Sa mga mayayaman may dekorasyon pa tulad ng dragon designs, simbolo ng kapangyarihan. Number 1, ang Tachi ng Japan. Lumabas ito noong Heian period mula 794 hanggang 1185 CE. Dito nagsimulang maging advanced ang paggawa ng espada sa Japan. May haba itong 70 to 85 centimeters. May malinaw itong kurba, hindi tulad ng mga naunang tuwid na espada. Ginawa ang kurbang ito para sa cavalry, mas madaling humiwa habang nakasakay sa kabayo. Ang pinakaimportanteng teknik dito ay ang differential hardening. Pinapahiran ng clay ang likod ng blade bago ito initin at palamigin. Kaya matigas at matalim ang gilid pero flexible ang likod. Meron ding pagsasama ng iba't ibang uri ng bakal para makuha ang tamang tibay at flexibility. Ang hawakan ay gawa sa kahoy na binalutan ng cord o leather. Ang scabbard naman ay gawa sa lacquered wood, minsan may dagdag na dekorasyon. Ang tachi ang naging simula ng tradisyon ng kurbadong espada sa Japan, na kalaunan ay naging katana. Hindi lang dahil sa itsura, kundi sa teknolohiya at kasaysayan na dala nito. At dito makikita kung gaano kahusay at katalino ang tao sa paggawa ng sandata.